Hello, bago tayo pumunta sa main topic, no, isisingit ko lang ito. Viral din ito ngayon eh. Kasi 'di ba, sabi sa SONA ni presidente, aalisin na daw yung system loss sa bill. Na iniisip ko, oo nga naman kasi yung mga ninakaw na yun, hindi naman natin napakinabangan yun. Bakit natin babayaran? So ito nagsalita si MVP. MVP. Manny V. Pangilinan. MVP. So ito yung sinabi niya. System loss is still there. Yes. It's not gonna disappear, Yes. right? So who's gonna pay for that? The Sinasabi, industry? Alam nga naman kami. 'Di ba? Sino daw ang magbabayad ng system loss? Is going to pay for that? Alam nga kami. Kami na nga yung ano eh, kulang-kulang na nga ang sweldo, kulang-kulang na nga ang kinikita, tapos alam nga naman kami pa ang ano, si Tito Manny talaga. It's gonna cost tens sinasabi, of billions of pesos. We will not survive. yung transmission daw naka-integrate sa cost ng generation. Baka daw pwedeng ipasa sa generation. It's embedded in their Yeah, generation. any transmission via a copper wire. Yes. We will lose. Yeah. That's the law of physics. Kaya nga, ibig sabihin, so mas logical na consumer ang sumalo nun? Hindi yata fair yun. Oo, naniniwala naman ako. Kailangan may bumuhat nun. 'Di ba? Yung ano, kaya lang unfair naman ko sa consumer yun. Kaya mga men, sino magbabayad nun? Papayag ba kayo? Babayaran nyo yung bagay na hindi nyo naman napakinabangan? Mas mabuti pa yung ano eh. May intindihan ko yung ano eh, yung hasang sa palengke eh. 'Di ba yung isda sa palengke? Ang kikiluhin yun eh, kikiluhin yun ng tindero o tindera, 'di ba? Tapos kung ano yung kilo noon, babayaran mo. Ngayon, may option ka, papalinis mo yung hasang. Pag pinalinis mo na yung hasang, mababawasan na yung timbang nung isda, system loss na yon. Pero, may option ka na kung pwede mong iuwi yon at pakain mo sa pusa. May option ka mapakinabangan mo yung hasang ng isda. Eh, yung system loss nyo, wala eh. Yung mga bito-bito ka ng isda, gustong-gusto ng mga, lalo na si Batman, yung pusa ko na mukhang Batman, gustong-gusto niya yung bituka ng isda. Pag bumili ako sa palengke, 'di ba? Napapakinabangan ko pa rin yung hasang at ano, at bituka ng isda. Kahit na binayaran ko 'yon at pinalinis ko, 'di ba? Eh yung ano nyo, yung system loss nyo, ewan ko, no. Sinong magaling na kadebate nito para ano? Ngayon, kung namumroblema kayo kung sino mag-ano nun, eh problema nyo yun. Alam nga naman kami ang mag-ano doon, di ba? Kami ang magbabayad nun. At may pinost dito si Sir Wilfred Garrido. Ito, lawyer ito eh. Si Sir Wilfred Garrido eh. Sabi ni Sir Wilfred Garrido, kaya magbayad ng milyon-milyon sa manlalaro ng Meralco Bolts, pero bantay ng poste tinitipid. Anong klaseng hayop ka? Sabi gano'n. Hindi kasi, hindi mo naiintindihan, hindi lang paglalaro ang binabayaran ni MVP dyan. Kundi yung ano, yung pagiging champion nila. Oh, di ba? So skip na tayo, doon na tayo sa main ano. Hindi, ano masasabi nyo doon yung doon sa system loss na yon? Kabullshitan, di ba? Yes, kailangan may magbayad noon. May magbayad noon, pero men, dapat hindi mga consumer ang magbabayad doon. Ano yon? Parang ano na lang,
kung ano na lang yung maipipilit dahil hindi papalag yung consumer, sila yung magbabayad. Wag naman, 'di ba? Buti nga kayo, wala na kayong problema, yayaman nyo na eh. Next, no? Ito, pinili ko maging topic ito ng gabi. Kasi debunking din ito eh. Nakita ko to sa isang page. Yung page na tawa din ako ng tawa na napanood ko tayo sa page na background ng kahirapan. Feeling ko nasa medical field din ito eh. Panoorin muna natin yung video. Ito yung video. From somewhere. Putangina! 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 Ano nangyari sa akin? Shit. Putangina! Putangina! Ano nangyari sa akin? May sablay na agad. Sabi gano'n ng caption dito.
Ikaw ang joke. Ito, wait lang ha. Ako nakaranas na ako ng ano. Alam ko ang feeling ng pinapanic attack. Maybe yung iba sa inyo, hindi ito para pagtawanan ang pinapanic attack ha. Wait lang ha, para maintindihan ng lahat. Ako po nasa medical field. Itong nag-post nito, yung admin siguro nito, nasa medical field din ito. Base sa the way ng pananalita niya. Naranasan ko na po yan. Trust me, alam ko yung ano. So, basahin natin to yung sabi ng admin, no? Sabi ganun dito, ikaw ang joke, tanga. Ang dami kong ganyang cases sa ER. So, meaning, nasa medical field ito, ni hindi na makagalaw. Totoo to. Walang ulirat. Nawawala ng malay. Nanikip ang dibdib at hirap huminga. Nanlalamig ang kamay at paa. Naninigas ang mga limbs at hindi makapagsalita. Tapos ikaw nagawa mo pang gawing content. Tsaka walang ganyang panic attack, tanga. Papansin attack yan. Hindi disorder ang panic at anxiety. Normal na emosyon o pakiramdam yan ng isang individual. Just like hindi depression ang sadness. Kung hadlang na yan sa daily living mo, tsaka pa yan magiging disorder. Oh shit, di ko nakuna yung gusto ko, magpa-panic attack yata ako. Teka, set up ko muna camera ko, putang ina mo, bading. Yung doon sa bading part, wala yun na, medyo may pagka-homophobic, di ba? Pero ako, ang dami ko red flag na nakita dito. Unang-una, bandang 2 minutes, minarkahan ko to eh. Putang ina! Putang ina! Ano nangyari sa akin? Bandang 2 minutes. Dito pa lang, 125, ang bagal ng hinga mo, min eh. Ang panic attack, hyperventilation nga yan eh. Ano yan? Hyperventilation at tas mabilis pa ang tibok ng puso mo niyan. Hindi ako, nung pinapanic attack ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko nga maisipan na tumawag ng tulong eh. Sa kapitbahay namin or yan pang magse-set up ka ng camera, men. 'Di ba? Come on. Nung bumagal yung hinga mo dito, hindi ka talaga pinapanic attack nito. Kasi all throughout sa video, no, kung mapapansin nyo, check siya ng check sa sa camera, kung ano itsura niya sa camera. Dumadaan yung mata niya lagi sa camera kung okay ba yung framing ko, okay ba yung yung itsura ko sa camera, nasa gitna ba talaga ako ng frame. 'Di ba? Hindi to. Doon ko nga natutunan eh, pagka pinapanic attack ka, nararamdaman mo na mabilis yung tibok ang puso. Natutunan ko kay Doc Willie Ong, mag-hold ka ng hininga mo. 5 seconds. Let's say, mabilis na yung, di ba malalaman nyo pag nagpa-panic attack na kayo, mabilis na yung tibok ng puso nyo. Di ba? Pag nandyan na siya, hold na agad yung breath nyo kasi ang goal nyo, iwasan yung tachycardia. Yung mabilis na tibok ng puso. Hold na agad yung breath mo. Breathing technique. Hinga na malalim. Tapos hold mo. Bilang ka ng 5 seconds. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Release. Hinga uli na malalim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Buga uli. Paulit-ulitin nyo yun. Babagal yung tibok ng puso nyo. Yun ang ginagawa ko every time na makakaramdam ako noon before. Ngayon, hindi na ako pinapanic attack eh. Salamat God. Hindi na ako pinapanic attack ngayon eh. Pero dati, every time na naramdaman. Akala ko nga dati, inaatake ako sa puso eh. Nung naramdaman ko yung panic attack na yan eh. Feeling ko talaga, heart attack eh. Tapos, dinala ako sa ospital noon. No? After. Kasi, syempre, hindi na ako makagalaw nun. Wala akong kasama sa bahay. Parang katapusan ko na ba to? Tapos,
sa kakaisip ko, nag-subside. Tapos pumunta ako sa ospital. Dinescribe ko yung nangyari. Panic attack daw. O anxiety attack. Chinek naman ako lahat. Okay naman ako lahat. Yun lang talaga. Tapos, paano may iwasan yun? Sabi kong ganun. Hindi ako mabigyan ng magandang intervention ng doktor, yung bag daw. Pero, nung napanood ko kay Doc Willie Ong yun, yung breathing technique, super effective nun sa akin. O meron pang isa, no? Pagka inaatake ka niyan, sa loob ng room, mag-name ka ng, ng 10 objects. Kasi ang goal nun, alisin yung isip mo dun sa nangyayari sa'yo eh. Ano nandito? Electric fan, speaker, bumbilya, pintuan, doorknob, switch ng ilaw. Basta ka nun. By the time na matapos mo yung 10 object na magsusubside na yung mo, yung panic attack mo. Yun lang, no? Tsaka, hindi kasi biro to. Hindi siya magandang gawing content eh. Ano yung reason bakit gagawin mong content ito, men? Para sabihin mo, belong ka din at kailangan bigyan ka ng attention. No? Pwede naman, no? Pwede naman na kailangan mabigyan ka ng attention kung nagpa-panic attack ka. Kasi, syempre, para maano ka naman. Pero yung magpapapansin ka ng sarili mo na ganito. Come on. Di ba? Nakakahiya naman yun sa mga totoong inaatake. Diba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.